protektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Saksihan! Pangulong Noynoy Aquino, hinamon si Chief Justice Renato Corona na buksan na ang kanyang dollar account. Magboluntaryo na yung nasa sakdal, walang tinatago. Bakit buksan nyo? Para makita nyo wala akong kasalanan. Depensa, inaming may dollar account si Chief Justice Corona, pero mas nag-aalala raw ang punong maestrado sa posibleng implikasyon sa paglabag sa bank secrecy law. Mga nasa likod ng tangkang pang-hold up sa armored van sa Muntinlupa na nauwi sa shootout at ikinasawi ng 2 tao, posibleng kabilang daw sa malaking grupo. Teller ng armored van at ilang nakasaksi, kinuna na ng statement ng pulisya. 4 na araw bago mag-araw ng mga puso, presyo ng ilang bulaklak sa Dangwa tumaas na. Hotel sa The Fort, may kakaibang gimmick sa mga magsing irog na nagdi-dinner date. Sa showbiz saksi, umano'y lovers quarrel ni na Hayden Co Jr. at Doktora Vicky Bello dahil nga ba kay Nancy Castiglione. Betong! At Betong, itinanghal na Celebrity Soul Survivor. Saksi! Hinamon ngayon ni Pangulong Noynoy Aquino si Chief Justice Renato Corona na voluntaryong ilabas ang mga detalye ng kanilang dollar account kung tunay raw na wala siyang itinatago. Aminado naman ang mga abogado ni Corona na mayroong dollar account ang punong maestrado. Pero bilang leader ng hudikatura, mas nababahala raw si Corona sa mga legal na implikasyon ng paglabag sa bank secrecy law. Narito po ang report. Sa sipag ninyo ang sakripisyo, bumubulong ang bansa tungo sa kaunlaran. At palagi ko, maasahan pa natin, magbabayad kayo ng tamang wish at hindi nyo kailangan ng dollar account. Malaman ang patawang ito ni Pangulong Noynoy Aquino kanina sa paglulunsad ng bagong programa ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Mainit kasi ngayong issue sa impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona mga bank account niya. Partikular ang dollar accounts sa pinigilang mabuksan ng Korte Suprema na mag-issue nito ng temporary restraining order. Kaya naman hamon ng Pangulo sa punong mahistrado. Magboluntaryo na yung nasa sakdal, walang tinatago. Bakit buksan nyo? Para makita nyo wala akong kasalanan. Pwede bang, yan ang tanong na mula nung inumpisan itong diskusyon na ito, bumabalot sa isip ko, pag ikaw, magnanakaw, no? Hindi ko sinasabi yung sa nasa sakdal, dapat tayo na nagnakaw. Pero kung magnakaw ka, ilagay mo sa isang foreign currency, pwede mo na itago sa pag-iimbestiga. Hindi naman siguro ganon ang layunin ng mga nagsabatas nito batas na to. At maging ang Korte Suprema na siya nagpalabas ng TRO, hindi nakaligtas sa tirada ng Pangulo. Merong mabigat na aligasyon, may pagdududa, tapos isasara mo yung paraan para malaman yung katotohanan. Paano po nakatulong yung desisyon na yan sa pag-uusad ng sistema ng katarungan sa ating pong bansa? Pero para sa prosekusyon, mabuksan man o hindi ang dollar account si Corona, malinaw nila na bahid daw ito sa integridad ng punong mahistrado. Malinaw po yan sa batas that only the owners of the account can refuse or invoke the secrecy of bank deposits. So they're now invoking it para hindi mabuksan yung mga dollar accounts. So obviously, inaamin nila na silang may-ari niyan. Kaya naman kasunod daw ng impeachment trial, balak ng mayorya sa Kamara na itulak ang pag-amyenda sa Foreign Currency Deposit Act na nagbabawal sa mga bangko na isiwalat ang detalye ng foreign currency accounts ng sinuman nang walang permiso ng depositor. Kabilang sa mga pagbabagong nais ng Kongreso ang pagkakaroon ng exemption sa batas upang hindi raw ito magamit ng mga tiwali umanong opisyal ng gobyerno. Salag naman ang depensa bagaman totoong mayroong dollar account si Corona. Wala raw masama rito, lalo't may kaya naman daw ang kanyang pamilya. Sa halip, mga legal na implikasyon daw sa hinaharap ang mas inaalala raw ng punong mahistrado.
Mas nabahala siya yung dun sa fact na may lumabas na detalye bago pa yung subpoena. Kasi parang yung pag ganyan, nakakabahala lang yung idea na yung secrecy ng banks ay madaling ma-breach. Hindi dahil sa meron tayong paglilitis. Dagdag pa ng depensa, problema na raw ngayon ng prosekusyon na patunayan kay Corona nga ang mga umano'y bank account batay sa mga dokumentong nakuha raw ng prosekusyon mula sa tinaguriang short lady. Ang constitutionalist na si Father Joaquin Bernas naman, walang nakikitang constitutional crisis sa pagdulog ng depensa sa Korte Suprema. As far as the interpretation of the law, the meaning of the law, the Supreme Court is the final arbiter. In the relationship between the three departments, no one is superior. The only one who is superior is the Constitution. Sa Miyerkules, sinaasahan pagbobotohan ng mga maestrado sa kanilang unbanked session ng mga mosyon ni Corona na ipatigil ang paglilitis. Patuloy naman ang trabaho ng ating mga maestrado sa Supreme Court, kabilang na rin ang ating punong maestrado. Para sa saksi, Ivan Mayrina, nag-uula. Pinaghahanap na mga nasa likod ng tangkang pang-hold up sa isang armored van sa labas sa isang mall sa Muntinlupa. Dawi sa shootout ang insidente na ikinasawi ng isang gwardiya at isa sa mga suspect. Saksi si Rafi Tima. Ilang minuto lang tumagal ang tangkang pag-hold up pero dalawa agad ang patay sa matawat abalang bahagi ito ng Alabang Town Center. Patay ang hold-upper na kinilalang si Venancio Pioquinto, tubong Osami City. Pero ang gwardyang nakadali sa hold-upper, patay rin matapos barilin sa likod ng mga kasama ng suspect na nakahalo pala sa mga taong naroon. Sugatan naman ang isa pang gwardya ng armored van. Magdi-deliver daw sana ng pera sa isang money changer ang armored van nang mangyari ang tangkang pang-hold up. Paghinto dyan, napansin ng gwardya na may sumusunod sa kanila. Pagbaba ng gwardya, bumunot yung isang namatay, bumunot ng baril, babarilin sana siya. Kaya lang, nakaredy rin yung gwardya natin. Nang suriin ng mga investigador, nakitang may silencer ang kalibre 45 baril ng napatay na hold-upper. Indikasyon umanong bihasa ang mga ito at posibleng kabilang daw sa isang malaking grupo. Posible rin umanong matagal na nilang minamatyagan ng kanilang target. Malapit lang sa isang police community precinct ang pinangyarihan ng insidente, kaya raw siguro gumamit ang mga ito ng silencer. So para hindi makakreate ng commotion, ang ginamit nila yung baril na may silencer para hindi maka-attract. At the same time, hindi mapansin ng mga ibang gwardiya. Sa investigasyong isinagawa sa Muntinlupa PNP Headquarters, iturn over ang shotgun ng gwardiya. Kinunan na rin ng pahayag ang mga nakasaksi sa insidente, kabilang na ang teller ng armored van. Ang driver naman ito, tumangging magsalita sa harap ng kamera. Kinakabahan pa raw siya matapos ang insidente lalo pat kapapanganak lang ng kanyang asawa. Pinasalamatan naman ng Muntinlupa PNP ang gwardyang nanlaban sa mga hold-upper, ngunit nasawi rin kalaunan. Ito raw ang bunga ng kanilang maigting na koordinasyon sa mga security agency sa commercial center. Dapat tayo lahat maging involved dito. Pero ito, lalo magdo-double time kami. And we will review our security plan sa area, yung deployment ng tao natin, yung patrol mobile with this incident. Ako si Rafi Tima, ang inyong saksi.